So, mga sikreto upang tablan ng selos ang isang lalaki. Yes, mga kamamay, dito sa video na to, share ko po sa inyo at pag-uusapan natin kung paano nga ba o ano nga ba yung mga maliliit na bagay na akala mo hindi magiging effective pero malakas ang magiging impact nito pagdating sa isang lalaki. Once na ginawa mo to, talagang magsiselos ang isang lalaki pagdating sa iyo. Yung tipong, alam mo yun, yung tipong gagawin niya yung mga ini-expect mo na bagay na dapat niyang ginagawa kapag sinabi mo sa iyo. Kasi minsan, yung selos is nakakatulong din po ito pagdating sa isang relasyon upang i-prove sa inyo na kaya niya rin itong gawin, na kaya niya rin itong patunayan sa inyo. Hindi po lahat ng selos is nakakasama. Which is, alam naman natin na yung ibang pagkaselos o yung ibang pagpapaselos sa isang lalaki is hindi naman po nakakatulong. Pero itong mga tips natin sa video natin na itong mga kamamay, for sure, maliliit lang to pero makakaramdam ang isang lalaki ng pagka-guilty sa kanyang sarili, which is normal po yon. And dun siya magigising para patunayan na kaya niya rin gawin yung mga bagay na dapat niyang ginagawa sa iyo. Right? So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago po natin to ipaalam sa inyo yung mga bagay na dapat niyong gawin, isa lang palagi ang aking hinihiling sa araw-araw nating pag-video, pag-upload. Sana mga kamamay, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kahit na ano po mga kamamay, napakalaki po ng magiging tulong yan pagdating dito sa ating maliit na channel. So kung handa na po kayo mga kamamay, wag na po natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating topic. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin para magselos ang isang lalaki? So number 1, pumuri ka ng ibang lalaki paminsan-minsan kapag magkasama kayo. Yes mga kamamay, sabihin natin na lumabas kayo, namasyal kayo, sumimba kayo. Bigla mong isingit yung pagpuri mo sa isang lalaki. Sa ano lang, yung simpleng sabihin mo lang na, aba, kagaling ng lalaki na yun, no? Siya yung may dala doon sa bata, siya yung humahabol sa bata. Ibig sabihin, kung may anak rin kayo, mas gusto mo yung ugali ng isang lalaking nakita mo na tipong pag lumalabas sila, yung lalaki yung nag-aasikaso sa bata. Which is, hindi naman niya yung ginagawa. At kung maiisip ng isang lalaki yung sinabi mo, para mo na rin sinabi na gusto ko, ganyan ka rin. So, hindi mo man sinabing rekta sa kanya, pero pinuri mo yung isang lalaki, which is magegets agad niya kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. At sa ganung paraan, sigurado ako, sa sunod yung paglabas, kasama mo ang anak mo, kasama niyo ang anak niyo, sigurado ako, nagagawin din niya kung ano yung ginagawa ng lalaking pinuri mo nung time na yon. Kung ang isang lalaki ay walang ginagawa sa kanyang buhay, yung tipong pinapabayaan ka at gusto mo rin ng tulong, simple, magsiselos yan kapag pumuri ka ng isang lalaki paminsan-minsan kapag magkasama kayo. So isang maliit na halimbawa lang yon, pagdating sa pagpapaselos sa kanya. Pero napakarami pa ng pwede mong gawin para magselos ang isang lalaki. Basta pumuri ka lang. Kung ano mang gusto mong bagay, pumuri ka lang ng ibang lalaki at sigurado ako, makakaramdam niya ng selos at hindi mo nararamdaman at hindi mo napapansin. Okay? Gagayanin din niya kung ano man yung nagustuhan mong bagay doon sa ibang lalaking pinuri mo. Okay? So next, subukan mo ring humingi paminsan-minsan ng tulong sa ibang lalaki. Mga kamamay, ito po ay talagang malaki ang impact pagdating sa isang lalaki. Kapag sinubukan niyo po na humingi ng tulong sa ibang lalaki, sabihin natin na sobrang busy siya, sobrang dami niyang ginagawa, sobrang hindi mo na siya ma-reach out, alam mo yon, kahit na gusto mo siyang lapitan, gusto mong humingi ng tulong sa kanya, is hindi mo siya mahanapan ng oras. Kung kaya't minabuti mo na humingi ng tulong sa ibang lalaki. So mga kamamay, talagang magsiselos ang isang lalaki, ang inyong partner, ang inyong asawa kapag ginawa nyo po yan. Kaya mga kamamay, paminsan-minsan lang po ito. At dapat meron po kayong valid reason kung bakit nyo po ito gagawin o bakit nyo po ito ginawa. Huwag po kayong masasanay na palagi kayong hihingi ng tulong sa ibang lalaki, which is nandyan naman siya. Kung kaya naman niya. Timing lang po kayo ng maganda para magsabi sa kanya. Kasi pagdating sa isang lalaki, hindi rin po maganda na palaging sa iba kayong lalaki pa,
aasa ng tulong. Lalo pat may asawa, may jowa kayo, hanggat maaari, sa kanila lang po kayo humingi ng tulong. Sa kanila lang po kayo lumapit kapag may kailangan kayo. Pero sa isang banda mga kamamay, kung gusto nyo makaramdam ng selos, ang isang lalaki, subukan nyo pong lumapit sa ibang lalaki, humingi rin ng tulong at sigurado ako, approve yan. Alright? So next, magsuot ka paminsan-minsan ng mga sexing damit kapag lumalabas ka. Yes, mga kamamay. Ito mga kamamay ha, mapapansin nyo po sa isang lalaki na kapag nagsuot po kayo ng sexy dress o yung mga spaghetti na labas ng konti yung mga cleavage ninyo, talagang kung hindi kinakaya ng isang lalaki, yung kanyang mararamdaman na selos, pinagpapalit ka niyan. Pinababalik ka niya sa bahay, pinababalik ka niya sa kwarto para palitan ang suot mo. Pero sa isang banda mga kamamay, kung diyan ka komportable, diyan ka masaya sa sinusuot mo, at feeling ng isang lalaki na tipong hindi naman siya komportable, so doon po siya nakakaramdam ng selos. Yung tipong parang sobrang sexy mo namang tingnan, yung tipong parang halos mahubaran ka na sa suot mo. So nagsiselos po ang mga yan. Kung kaya't po pwede mo lang yung suotin kapag magkasama kayo. Pero kung ikaw lang, hindi po pwede yan pagdating sa kanya. Kasi nga nakakaramdam siya ng selos. Oo nga, at walang problema pagdating sa kanya. Kaso sa ibang lalaki, sa ibang tao, ano na lang ang magiging reaksyon ng ibang tao sa makikita niyang suot mo, sa makikita nilang, okay, pananamit mo. Kung kaya't pagdating sa isang lalaki, kapag lalabas ka na ikaw lang at ganyan ang suot mo, nakakaramdam sila ng selos at malaki palagi ang tsansa na pauwiin ka niyan, pagpalitin ka niya ng suot para lamang maging komportable siya at mawala yung selos effect pagdating sa kanyang nararamdaman at damdamin. Right? So next, huwag mo ring pansinin paminsan-minsan ang tawag at calls niya kahit online ka. Yes, mga kamamay, alam ko nangyayari din to sa inyo, hindi man sinasadya paminsan-minsan, pero tingnan nyo yung nagiging impact. Di ba? Tinatanong ka niya kung ano bang ginagawa mo. Tinatanong niya kung bakit ayaw mong sagutin yung tawag niya kahit online ka naman. Sabihin natin, i-ignore mo siya ng ilang oras lang. Kahit tawag siya ng tawag, ang dami niya ng message sa inyo. Pag sinagot ninyo, tingnan nyo yung tono ng boses niya, lalo na pag-asawa nyo, lalo na pag-jowa ninyo. Iniisip niya kung anong ginagawa ninyo, anong pinagkakaabalahan ninyo, gayong online ka naman. Di ba? Nandun ka agad yung selos. Nandun ka agad yung hindi siya mapakali. Kapag hindi ka agad sumagot, lalo pat online ka, okay lang sana kung offline ka. Okay lang sana kung hindi niya nakikita na online yung green color sa chat ninyo. Pero yung online ka, tapos ilang tawag na siya, ilang text na siya, ilang chat na siya, tapos hindi mo pa sinasagot. So, dyan mo mararamdaman yung selos. Ika nga nila yung selos is real. Alright? So, next, gamitan mo siya ng reverse psychology paminsan-minsan. Yes, sabihin natin mga kamamay na yung lalaki sobrang busy nga sa trabaho. Hindi ka na niya ma-chat, hindi ka na niya ma-update, hindi ka na niya makumusta. So kapag ganyan, di ba, ang awkward din. Yung tipong ikaw na lang palagi yung nauunang magparamdam, ikaw na lang palagi yung nauunang tumawag, ikaw na lang palagi yung nauunang makaalala. So gusto mo rin, paminsan-minsan na ikaw naman yung maisip, ikaw naman na paminsan-minsan yung makareceive ng good morning, makareceive ng kumusta ka na ba, yung ganyan. Kaya ang ginawa nyo, nag-reverse psychology kayo. So sa ganyang paraan mga kamamay, ginagawa po ninyo o ginagaya po ninyo kung ano man yung ginagawa ng isang lalaki sa inyo. Sigurado po ako, yung lalaki na dating nag-aabang lang ng messages ninyo, yung tipong kahit wala na siyang ginagawa, naghihintay palagi o naghihintay lang palagi ng message ninyo, subukan niyo pong gawin kung ano man yung kanyang ginagawa. Sigurado po ako, andyan ang selos. Yung tipong alas 8 ng umaga, nag-e-expect siya na magme-message ka dahil sa palagi mo na yung ginagawa sa kanya, tapos bigla na lang siyang makakaramdam na wala kang paramdam. Makakaramdam siya na bakit hindi ka nag-message. So mga kamamay, kapag ka ganun ang nangyayari palagi sa cycle ninyo, doon na siya makakaramdam ng selos. Bakit hindi mo na ginagawang magparamdam ng ganitong oras? Kung gayon, dati na araw-araw mo itong ginagawa sa akin, bakit ngayon hindi na? So questionin niya yon. Aalamin niya kung bakit. Kung may ginagawa ka ba, o kung may inuuna ka ba, o baka mamaya yung ginagawa mo sa kanya dati, ginagawa mo na rin sa iba. Alam niyo po mga kamamay, ang mga lalaking ganyan is mga ano yan yung overthinker din paminsan-minsan .
Kapag nasanay sila sa isang bagay at hindi nila ito naramdaman o biglang nawala ito, hindi nyo po ginagawa sa kanila, ang daming katanungan na pumapasok agad sa kanilang isipan. Kaya mga kamamay, kung gagawin niyo po yung reverse psychology, maaari po na magselos ang isang lalaki sa mga ginagawa ninyo. Alright? So isa lang to mga kamamay sa mga bagay na maaaring yung gawin, i-apply kung gusto niyo po na magselos ang isang lalaki. So mga simple lang to pero sigurado ako na solid ang impact nito na mararamdaman pagdating sa isang lalaki. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng mga love advice na tipong mga simple lang pero lubos na makakatulong sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin ng kahit na ano pa man. Basta ma-recognize ko kayo, mahalaga po yun sa akin. Basta makilala ko po kayo, kung taga saan kayo, kung saan kayo nanonood, napakahalaga po niya sa akin. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.